reinstatement, why would he ask if indeed these irregular acts, illegal acts are being committed? Why would he ask for a reinstatement? Mismong si Villar, hindi raw kilala si Mendoza. Hindi ko siya kilala in the first place. Hindi ko siya kilala na lawyer pa ng kumpanya namin. Pero hindi pa tapos si Mendoza. Ibubunyag niya daw sa mga darating na araw ang iba pang anomalyang kanyang nalalaman. Ricky Carandang, Patrol ng Pilipino. Drama at fashion, pinagsama sa inabang kapamilya fashion serye na magkaribal. Huli naman sa kamerang mainit na eksena ng mga bidang sina Gretchen Barreto at Derek Ramsey. Nagpapatrol, Marie Lozano. Mabangis sa catwalk. At kayang talunin ang beauty contestants. Yan ang makulay na mundo ng kapamilya fashion serye na magkaribal. Ang kauna-unahang teleserye ni Gretchen Barreto, kasama ang hunk na si Derek Ramsey, drama princess na si Bea Alonso, at model actress na si Angel Aquino. Bukod sa glamorosang mga outfit, madadala ang mga manonood sa pambihirang takbo ng serye. Abangan niyo yung mga catfights sa likod ng runway. Abangan niyo yung mga drama sa likod ng glam and beauty. Hindi rin nagpatalo si Erich Gonzalez na makakasama muli si Enchong D sa fashion serye. Pero bumigay ang emosyon ng teen star sa ersyong prima donna na siya at nagpapa-importante sa isang pictorial. Siyempre, naapektuhan po ako kasi tao lang naman ako. Pero since hindi naman po totoo, parang wag na lang, hindi na lang po ako mababato. Gumigiling na rin ang kamera sa mainit na eksena ni Gretchen at Derek. Pero hanggang on-screen na lang daw ang kanilang mainit na eksena. He was single, if I was single, but we're both not, so... Aminado rin si Derek na medyo may kaba pa siyang maka-eksena ang hot actress. Flattered ako. Intimidating pala ako. Kala ko cute lang ako. Yun. Nakatakdang ipalabas ang fashion serye matapos ang summer. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Ginunita ng ABS-CBN Foundation sa pakikipagtulungan ng National Housing Authority ang unang taon ng Bayani 1 project sa resettlement site sa Southville 7 sa Calauan, Laguna. Nakiisa sa okasyon si Pangulong Gloria Arroyo na pinuri ang tagumpay ng Bayani 1 sa pagbibigay ng maayos na pabahay, kabuhayan at tulong pang-aral sa mga nakatira sa paligid ng Ilog Pasig at Estero de Paco. Ayon kay ABS-CBN Foundation Managing Director Gina Lopez, nasa 4,600 pamilya na ang nailipat sa relocation site kung saan may ipinapatayo na isang paaralan na elementary at high school. Malabong magkaroon ng aumento sa sahod sa darating na Labor Day sa Mayo 1. Dahil kasi ng mga employer, hirap din silang makabawi sa krisis. Banta pa nila oras na ipilit ang aumento sa sahod, mapipilitan silang magbawas ng mga empleyado. Nagpapatrol Sen Hernandez. Minimum wage o katumbas ng 382 pesos lang kada araw ang sahod ni Eddie Boy sa furniture shop. Kaya malaki ang maitutulong sa kanya kung matataasan pa ng kaunti ang sahod. So, sa pagkain lang po ang nakukuha ko. Pero yung mga ibang yung pangangailangan, hindi ko na po nasusunod. Pero aminado ang kanyang amo na hirap sila ngayon. Yung kinikita po natin ngayon, hindi lang naman para sa trabador sa amin. Nahahati pa rin po yun sa upa namin, sa kuryente, halos lahat naman tumaas din. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hirap magbigay ng aumento sa sahod maliliit man at malalaking negosyo sa bansa. Karamihan kasi sa kanila, hindi pa rin nakakabawi sa krisis. Banta pa nila, oras na ipilit ang aumento sa sahod, mapipilitan silang magtanggal ng mga empleyado. Increasing wages is not a solution because the few that are working, mawalan pa ng trabaho. Maliliit na yung mga margins at nahirapan na kami mag-compete sa mga importation. Pero ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, desidido pa rin itulak ang 75 pesos kada araw na aumento sa sahod. Paliwanag nila, napakahirap ng buhay ngayon dahil sunod-sunod ang pagtaas sa singil sa kuryente at petrolyo. Hindi naman tama yun
na hindi tayo magbigay ng wage increase simply because there are few industries na medyo mahirapan. Pebrero pa nang ihain ng TUCP ang kanilang petisyon. Pero ayon sa National Wages and Productivity Commission, kailangan muna nilang tapusin ang konsultasyon sa mga grupo ng manggagawa at employer bago magtakda ng public hearing at desisyonan ang petisyon. Pero ang mga militanteng grupo ng mga manggagawa naghahanda na para sa isang malaking protesta sa May 1. Hindi raw dapat matabunan ng halalan ang isyu ng aumento sa sahod at handa silang mga lampag hanggang sa susunod na administrasyon. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. I-recall ng Toyota Motor Philippines Corporation ang ilang units ng Land Cruiser Prado dahil sa problema sa tinatawag na Vehicle Stability Control o VSC program. Nag-anunsyo po ang kumpanya na nagkakaroon sila ng libreng special service campaign sa mga Prado owners. Ito para daw maisaayos ang VSC na ng kanilang mga sasakyan at maiwasan ang anumang aberya na may kinalaman dito. Sinimulan po ng Toyota na makipag-ugnayan sa kanilang mga customer para magkaroon ng kung tawagin po ay home service repair. Dahil naman po sa matinding init na nararanasan ngayon sa Metro Manila, marami pa rin ang naiengganyong maligo sa Manila Bay. Kaya nagbabala ng Department of Health sa mga sakit na pwede pong makuha sa paliligo doon. Nagpapatrol Sol Aragones. Sa kabila na nakapaskil na karatulang ito ng Manila City Government na nagbabawal sa paliligo sa Manila Bay, marami pa din nagbababad at naliligo sa Manila Bay. Kasi sobrang init po sa bahay pag nandun ka po naka-stay. Tsaka dito libre? Oo. Alam naman nilang bawal ito, pero dahil marami naman ang gumagawa ay naiengganyo na rin silang maligo. Maaari nga magbigay ng pansamantalang aliwalas ang paliligo sa Manila Bay, pero kaakibat nito ang matinding panganib sa kalusugan, lalo pat sari-saring kemikal at basura ang nandito. Ayon sa DOH, ilan sa mga sakit na pwedeng makuha sa paliligo sa Manila Bay ay diarrhea, hepatitis A, typhoid fever, gali sa katawan at impeksyon sa sugat. Hindi nila nakikita yung mikrobyo doon nakikita nila yung tubig. Kung pwede nga lang i-drawing yung mikrobyo doon, baka matakot sila. Ayon naman kay Manila Mayor Alfredo Lim, matagal nang may ordinansang nagbabawal sa paliligo sa Manila Bay. Mapanganib daw ang paliligo dito, lalo pat kada linggo, 7 truck ng basura ang nahahakot nila dito. Di rin dapat gawing dahilan na libre ang paliligo sa Manila Bay dahil 4 na libreng paliguan na ang binuksan nila sa Maynila. Para hindi nila masabi na hirap na sila, sobrang init, hindi man lamang sila, they cannot repress themselves. Para lubusang mabantayan, nagpapaikot na ng pulis sa Manila Bay para pagsabihan ng mga matitigas na ulong naliligo sa dagat sa kabila ng babala. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. 74,000 OFWs ang nanganganib na mawalan ng trabaho sa Taiwan. Ayon kay NADA Director Dennis Arroyo, resulta ito ng free trade agreement ng Taiwan at China kung saan prioridad na ang pagbibigay trabaho sa Chinese workers na posibleng ipalit sa mga Pinoy workers doon. Sapul din ang turismo ng bansa dahil pinaboran din ang pagpunta ng Taiwanese tourists sa China. Posibleng maramdaman ang sipakan sa Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon.